Samahan nyo akong magbigla ang ride ngayon papuntang Tagaytay na walang plano-plano, buti na lang full charge ang ating NXT Stormex. Ito yung bigla ang ride na hindi ako nagsisi kasi naabutan ko dito sa People's Park in the Sky na talagang foggy at malamig ang panahon at talagang napaka-presko ng hangin. Ilang beses na ako nakabalik dito sa Tagaytay ngayong taon nang naka-e-bike lang pero ngayon ko lang din naabutan na ganito siya kalamig ngayon. Pupunta rin tayo ngayong araw dito sa may Picnic Grove at pagkatapos niyan hindi natin palalagpasin na pumunta dito sa may Perlas ng Silangan. First time ko nga lang din dito nakapunta, talagang na-enjoy ko yung kanilang mga pa-effects na snow. Meron pa silang pa-fireworks at the end of the show, meron din fire dancing. At syempre, bago matapos yung ating one day na Tagaytay ride, di pwedeng uuwi tayo na hindi nagbubulalo. What's up? Kamusta mga ka-electric? This is Evie Yahemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So alas 3 ng madaling araw guys, ay biglang naisipan namin ng kaibigan ko na mag-rides papuntang Tagaytay. Ito yung kaibigan ko na kasama ko nakaraan nung nagpunta kami sa DRT at may utang ako sa kanya na sabi ko sige isasama ko siya sa Tagaytay kasi never pa siyang nakapunta ron. Sakto na nga lang din at full charge itong NXT Stormex dahil chinarge ko siya nung gabi pa at mula nga Bulacan hanggang Tagaytay ay nasa 90 kilometers din ang ating biyahe ngayon. Walang problema sa mga gantong biyahe kahit biglaan basta naka-charge kahit pamalayo. Dahil naka 72 volts 95 Ah na po na life of 4 battery si NXT Stormex, naka 4000 watts QS motor hub at naka programmable controller po siya na Votol EM100 kaya walang problema sa mga ahonan. Yung Baguio at Sagada nga last time kinaya niya, how much more itong Tagaytay lang. Sisiw na sisiw yan. What's up? Kamusta mga ka-electric? This is Evie Yahemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So for today's video, bigla ang gala, may nagyaya, nagtagaytay bigla. At yun nga, papunta kami ngayon ng Tagaytay at ngayon nandito na kami sa Dasma. Wala nang intro kanina pag alis, no? So time check, 6:06, umalis kami sa bahay ng mga around 4:30. Ayan, wala pang 3 oras ang biyahe naman. And ang binabiyahe namin ay 79.4 kilometers na. So almost 80 kilometers na, may angkas, may top box, may mga gamit. At ang natitira sa ating battery ay 65%. Ayan, sa battery ni Thunder ang ating NXT Stormex. Ayan, may natitira pang 20 kilometers. So nasa 100 kilometers din yung biyahe namin pa Tagaytay, no? So ETA namin 6:34, time check 6:07. So ayun guys, gagala tayo sa Tagaytay with NXT Stormex. See you mamaya. Ingat po. E-bike din. Bago kami makarating dito sa Rotonda sa Tagaytay, natuwa ako kasi meron kaming nakasabayan na e-bike din. Magkangka sila, malamang magjowa o mag-asawa sila kasi parehas silang naka-riding jersey na couple. Sige po. Hawakan ko muna yung bag mo. Yes, nasa Tagaytay na as. Wait lang. So ayun guys, 102.1 kilometers. Meron pa tayong natitirang 48%. Ayan, battery voltage 78.5 volts. So ayun mga ka-electric, 102 kilometers na nga pala yung nabiyahe natin mula Bulacan at meron pa tayong natitirang 48%. Meron tayong angkas, meron tayong top box at meron pang nakalagay na top box bag doon sa itaas. Huminto lang muna kami dito sa may 7-Eleven malapit dito sa may Rotonda ng Tagaytay para magkape. Para na rin makapag-unat-unat ng katawan dahil almost 3 hours na rin kaming bumiyahe mula Bulacan papunta dito sa Tagaytay. Mga alas 7 na nga rin ng umaga nung after naming magkape. Magpapahinga muna kami ng kaibigan ko bago kami mag-ikot dito sa Tagaytay at the same time para na rin makapag-charge muna. Parehas kaming medyo puyat din kaya baka lantang gulay kami pag umikot kami nang di pa nakakaidlip. Ako na yun nag-sound background music. Kahit ilang beses na ako nakabalik dito sa Tagaytay, lagi pa rin ako na-amaze sa ganda ng Taal Volcano. After ng ilang minuto, narating na namin yung aming pagpapahingahan malapit lang dito sa Picnic Grove at doon na rin kami nag-charge. Almost 2 hours lang, full charge na agad si NXT Stormex. At kahit papaano nakapag-recharge na rin naman kami sa pag-idlip namin, kaya ito, back agad, diretso agad kami dito sa People's Park in the Sky. Pagpasok sa entrance gate sa baba, may parking fee siya ng mga 20 pesos para sa motor. Ang mali ko lang dito ko sa bandang baba pumarada, kaya umakyat pa kami
naglakad. Akala ko kasi wala nang parking sa taas pero pag-akit namin nakita ko marami pa pala. Sa ilang beses ko kasing pagbalik dito hindi ko naman naabutan na merong mga nakaparada doon sa may pag-akit pa lang. Pero okay lang din, lakad-lakad naman para hindi naman tumataba kaka-e-bike. At ito nga guys, andito na tayo sa may People's Park in the Sky or Palace in the Sky. Buti na lang din talaga naka-riding jersey ako ni Inspi kaya kahit papaano nakabawas sa lamig at kitang-kita nyo naman talagang napakakapal ng fog. May nakita ko dito na tangke yata to na napakaraming stickers ang damakbak na hindi na ako makapagdikit kaya napili ko nung nakita ko tong posting to dito na ako nagdikit ng sticker ko. Bukod sa sticker ko, nagdikit na rin pala ako dito na sticker ni NXT patunay na yung kanyang e-bike ay nakarating dito sa may Tagaytay. Maya-maya pa nga umakyat kami dito sa may bandang parang view deck niya and napakalamig talaga at naniniwala ko yung mga nakikita nyong patak ng tubig niya na hindi yan ulan kundi hamog talaga dahil napakababa ng ulap. Bago kasi kami umakyat dito sa may People's Park in the Sky sa baba ng Tagaytay hindi naman talaga siya umuulan at maganda yung panahon kaya nagulat kami na ganito pala dito sa taas. Sa pag-iikot namin dito maya-maya napansin namin medyo nag-clear yung hamog pero saglit lang yan pero kahit papaano nasulyapan naman namin yung ganda dito ng tanawin. Matapos mag-ikot sa taas ay nag-decide na rin kaming bumaba dahil nung una akala ko ulan to at baka kako lumakas. Bago kami tuluyang umalis kumain muna kami dito at dito na kami nagtanghalian at ngayon pupunta naman kami sa Picnic Grove. Saglit lang na biyahe mula People's Park in the Sky papunta sa Picnic Grove ay nandun ka na. 20 pesos para sa motorcycle parking at 75 pesos per head naman ang entrance. Yes po. Uy, hirap dito ah. Ba't naman binalandra tong... Oo nga po eh. Binalandra dun. Yeah, Pangiti-ngiti lang ako dito sa video pero nadja-jerbox na yan. Pero kaya pa namang tiisin kaya iikot pa tayo dito sa Picnic Grove. Malaki-laki na nga rin ang pinagbago nitong Picnic Grove mula nung unang punta natin dito. At ngayon talagang masasabi kong Picnic Grove na siya kasi literal na pwede ka nang mag-picnic dito sa may damuhan. Kung ayaw nyo naman sa damuhan ay meron naman silang mga tables and chairs na merong mga bubong na pwede nyong rentahan. Kung gusto nyo ng magandang view ng Taal na parang mas malapit-lapit, talagang the best pumunta dito sa may Picnic Grove. Sa pag-ikot mo, makakapagmuni-muni ka talaga at makakapag-reset din sa ingay ng syudad. After lunch, yung mga bandang alauna or alas-dos na nga rin kami umikot dito sa Picnic Grove at medyo nakakaantok. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, tara pahinga muna ulit tayo at nadja-jerbox ako. Kaya bumalik kami doon sa tinutuluyan namin. Kung saan doon din kami nag-charge kanina. Pero hindi tayo mag-charge ngayon. Anyway, itong tinutuluyan nga namin ay dito lang malapit sa Picnic Grove. Kung gusto niyo ng mga pahingahan, kung gusto niyo mag-overnight. Marami naman dito, magtanong-tanong lang kayo. Mura na yon, usually mga 500 pesos lang. 2 packs na yun at pang ilang oras na rin. Yung ibang mga gamit nga na dala namin kanina, iniwan na namin dito para hindi rin marami yung dala namin sa pag-ikot namin. After kong umidlip at after Jumerbox ito, larga ulit kami. Pupunta naman kami ngayon sa Perlas ng Silangan. aray ko. Mga 20 minutes ride naman tong Perlas ng Silang mula sa Picnic Grove at almost 8 kilometers din. So galing Tagaytay, yung way natin ay pababa papunta nga ng Silang. Mga alas 5 na rin to ng hapon at makikita nyo ang ganda ng sunset. Sa tabi nga ng Perlas ng Silang ay merong parang kastilyo or palasyo na parang ang ganda ring puntahan. At ngayon nga, nandito na tayo sa Perlas ng Silang. Kuya, dyan ba magre-register? Magkano registration dyan? Okay po. Thank you. Ikot tayo. 200 kilometers po. Apo. Po? Wala po. Isang battery lang po yan. Dapat may dala ka lagi, ano? And then may fast charger naman po siya. Tapos pwede po siya sa charging station ng mga electric cars. Yung katulad po sa Sky Ranch, yung sa... Pero may sarili rin yan. Halimbawa, ikaw may sarili kang mag-charge. Pwede kang mag-charge lang. Meron din po pang bahay. Apo, pwede rin po i-charge sa bahay. Tapos kung nasa labas ka naman po, pwede ka pong mag-charge dun sa mga electric cars. Usually po sa SM libre eh. Basic? Oo po. Sige po. At ayun nga, bago tayo mag-parking, na-interview tayo. At ito, after nating mag-parking, may magtatanong uli. Boss, electric yan? Yes po. Forma, no? Opo. Mukhang ADB. 200 kilometers po yung range. Opo. Opo, isang full charge po.
Pag sinipat mo talaga yung mga motor na nakaparking dito, hindi mo aakalain na merong isang electric dito na nagpapanggap na motor. Pero pag sulyap ko ulit dito sa parking, akala ko NXT Storm X to. Yun pala ay Falcon 160 ng Euro Motors. At ito na nga guys, dating pinapanood ko lang dito sa TikTok kaya ko naisipang pumunta. Nandito na tayo ngayon sa Perlas ng Silang. At ito nga, natutulog pa si Sierra Madre. Charot lang. Naalala ko kasi nung bagyong Yuhan, may mga nakikita akong ganito na nakahiga na sabi nila si Sierra Madre daw. Anyway, 200 pesos po ang entrance dito per head. Pero kung gusto mong malibre yung entrance mo, order ka lang ng minimum ng 500 pesos sa kanilang restaurant at libre na yung entrance mo dito. Meron silang pa Christmas village dito na may improvised snow na talagang may enjoy ng mga bata pati na rin matatanda kagaya ko. Actually, nung gabing to, pabugso-bugso yung mahinang ulan. Kaya pag uulan, sisilong kami, pag tila na babalik ulit. Kaya ito ang resulta ng puting sapatos na bagong laba. Ito, putik na siya. Pero enjoy lang, minsan lang naman to, lalaban na lang natin ulit yung sapatos na yan. After do sa Christmas village, umikot tayo dito sa may mga garden nila na may iba't ibang makukulay na ilaw. Malawak din siya kaya makakapag-ikot-ikot ka rin dito. Kung ikaw ay plantito at plantita, matutuwa ka rin sa mga makikita mong halaman. Maya-maya pa nga meron silang pa fireworks display at talagang dito mararamdaman mo na Pasko na at malapit na ring matapos ang taon at talagang bigla mong maaalala yung mga pinagdaanan mo sa buong isang taon at mapapa-thank you Lord ka na lang din kasi natapos mo itong year na to. Maya-maya pa nga nag-announce sila na merong fire dancers na magpe-perform at talaga namang pinanood namin kasi grabe rin yung mga pasabog at pagbuga-buga ng apoy dito. Marami rin silang mga ginamit na kagamitan sa pagsayaw nila. Sobrang entertaining din talaga at feeling ko umabot yata ng 10 minuto yung pagsasayaw nila. At meron pa nga ditong dalawang bata na nag-perform, itong dalawang lalaki na to, parang mga 14 years old lang sila. Pero grabe, solid ang gagaling nilang mag-perform. Kung yung mga nanay nyo o mga jowa nyo ay parang bumubuga ng apoy pag nagagalit, itong mga to literal na bumubuga ng apoy at hinahagis-hagis pa nga. Overall, ang ganda ng experience namin dito sa Perlas ng Silang. Talagang nag-enjoy kami at kung babalik kami, definitely babalik kami dito. Meron naman silang restaurant dito pero pinili naming sa labas na lang kumain para mas makamura dahil usually sa mga gantong senaryo ay mahal talagang pagkain. Kaya sabi ko magbubulalo na lang kami sa may Mahogany Market kasi kilala talaga yun na bentahan ng mga baka at doon talaga hilera ay nagtitinda ng bulalo. Nasa 25 minutes din ang layo ng Mahogany Market mula sa Perlas ng Silang at almost 14 kilometers ito. Nakakatuwa kasi mura lang, unli sabaw na, unli gulay din at meron pa silang libreng pakape. Meron na akong suking bulaluhan dito na binabalik-balikan ko. Ang palatandaan ko ay yung dinikit kong sticker. Mga 10 PM na rin nung after namin kumain at ngayon pabalik kami dun sa tinutuloy namin para kunin namin yung mga gamit namin. After nun ay biyahe na kami pa Bulacan. So ayun mga ka-electric, back to Bulacan na kami after naming mag full charge kaninang pagdating namin, tapos nag-ikot-ikot kami at bago kami ngayon bumalik ng Bulacan may natirang 80% na yata actually kanino 82. Ang biyahe namin may natitirang almost 90 kilometers yata kung hindi ako nagkakamali. Kaya ayun, update na lang. Malamig ang klima ngayon dito sa Tagaytay, masarap, malamig ang hangin. Pero back to reality kami ngayon. One day lang namin inikot pero sulit naman lahat. Okay na okay. Wala naman naging problema kay Storm X. Pag-akyat sa lamig, wala naman. Kaya matipid din sa battery, no? Yan, sige, kita-kits na lang sa Bulacan or update na lang sa mga madadaanan natin. Mga ka-electric, malapit na tayo sa may Shell C5 airplane observation view deck. So mula sa pinagstayan namin sa Tagaytay, naka 57.8 kilometers sa po kami at meron pang natitirang 64% from 85 or 84%. And may biyahe pa kaming 1 hour 38 minutes tapos 43 kilometers. So yun, magbi-break muna ako sa Shell C5 at mag-iinat-inat, inaantok talaga ako eh. Sabi ko mga 30 minutes lang akong iidlip kaya lang napahaba. Umabot ng almost 1 hour yung pag-idlip ko dito dahil sa antok ko na rin. Pero mas okay na yun kaysa naman sa pilitin kong magmaneho tapos maaksidente pa. So ayun guys, biyahe na ulit kami. Uminto kasi kami sa may Shell
C5 view deck kasi gawa ng inaantok talaga ako. So midlip muna ako kahit isang oras. Hindi pa enough pero kahit pa paano nabawasan naman yung pagkalutang ng isip ko. Pero dapat gantong oras sasabayan na sana kami kung hindi ako minto kaya lang baka langit yung punta namin. Pero ayun, natitirang battery ko ay 60% at may 36 km pang babiyahihin. ETA namin sa bahay is 3:06. Nandito na tayo sa wakas. Ayan po, 49.1 km plus. Nakalimutan ko na isa. Basta 41% na lang po ang natitira. And we're home, 2:58. Baka mahulog po yung bag. Hanggang dito na lang mga ka-electric. Salamat sa pagsama sa ating biglaang gala ngayong araw. The best talagang mag-e-bike sa mga galaan ngayon, lalo na ang NXT Storm X kasi matipid, tahimik pero malakas. Kung umabot ka sa part ng video na to, please follow, like, and share. Again, this is EV Yahemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So ride safe, keep safe mga ka-EV Yahe. Nagsimula ang kwento sa likod ng manibela, kasamang pangarap